Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Nangako si Carla sa sarili na mas magiging maayos siya ngayong taon, mas magdarasal lagi, mas magpipigil ng galit, at mas magiging pasensyosa sa kanyang mga anak. Pero isang gabi, muli siyang napikon at sumigaw sa mga anak. Matapos niyang magalit ay nahiga siya na mabigat ang kanyang kalooban. Bakit ba hindi pa din ako nagbabago? Bulong niya. Ang sabi ni Pablo sa Aklat ng Galacia, Kabanata 2, Talata 20 ay malinaw. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagpapabuti ng sarili, sa pamamagitan ng sariling lakas. Ang bagong buhay natin ay nakaugat kay Kristo. Siya ang nabubuhay at kumikilos sa atin. Nang siya'y mamatay, kasamang ipinako sa krus ang ating lumang pagkatao na puno ng kasalanan at pagkukulang. At nang siya'y muling nabuhay, kasama rin nating natanggap ang bagong buhay na may kapangyarihan ng kanyang espiritu. Dahil dito, malaya tayong lumapit sa Diyos kahit tayo'y nagkukulang. Hindi na natin kailangang paulit-ulit sisihin ang ating sarili o magkunwaring kaya natin lahat. Maaari tayong umamin ng tapat, humingi ng tawad, at magtiwala na pinatawad na tayo kay Kristo. At sa kinabukasan ay maaari tayong bumangon muli, hindi dahil sa lakas natin, kundi dahil kay Jesus na patuloy na kumikilos sa atin. Sorry kagabi mga anak. Hinagkan at niyakap niya sila. Kapag ganito tayo mamuhay, nagbabago ang tingin natin sa ating kahinaan. Sa halip na matakot o mawalan ng pag-asa, natututo tayong magtiwala, hindi ko ito kaya mag-isa. Si Hesukristo ang aking kasama. Siya ang bumabago sa akin at hindi niya ako iiwan. Sa ang bahagi ng buhay mo, ikaw madalas umaasa sa sarili mong lakas, imbes na magtiwala kay Kristo na nasa sayo? Panginoon Diyos, salamat na hindi ang aking pagkukulang ang may huling salita, kundi si Jesus. Turuan mo akong lumapit ng tapat sa iyo, magpahinga sa iyong biyaya, at umasa sa kapangyarihan ni Kristo na nabubuhay sa akin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.